Naniniwala ba kayo sa tinatawag nilang gayuma? Hindi ba kapag naririnig mo ang ganitong salita, desperadong pagmamahal? Yun kaagad ang pumapasok sa ating isipan. Yung tipong kaya mong gawin ng lahat para mapasayo ang taong ninanais ng damdamin at iyong sarili. Ako si Alisa. Lisa na lamang ang itawag niyo sa akin. 18 anyos ako nang mangyari ang kinatatakutan kong mangyari ulit sa aking buhay ngayon. Matagal na rin yun, ngunit narito pa rin ang takot na baka balikan niya ako, na baka kunin niya ang masaya at mapayapa akong pamilya. Dahil ramdam ko pa rin na buhay pa rin siya, ngunit dahil sa proteksyon na mayroon ako ay hindi niya ako malapitan. Makukuha o mahahawakan man lamang. Sa lahat ng tagapakinig ng mga kwento sa Tagong Sitio, hayaan niyo akong ikwento ang aking karanasan sa isang hari ng mga aswang. Maaga pa lamang ay nakagawian ko ng maligo at maglinis ng aking katawan. Ayaw ko kasing marumi ako. Ayaw ko nadudumihan o napagpapawisan ng aking balat. Kilala rin ako sa lugar namin bilang reyna ng kagandahan. Ngunit sa likod noon ng pagiging lalakero ko o pagiging playgirl, ika nga nila, ngunit hindi ko yun binigyan ng dahilan para matikman ako ng mga naging lalaki ko. Half Korean, half Amerikano ang aking itay. Pure Pilipina naman ang aking nanay, ngunit parehas silang manluloko. Parehas nila akong niloko. Parehas nilang pinamumuka sa akin na ako pang nakasira ng masaya nilang pamilya. Oot may sarili-sarili ng ang pamilya ang aking mga magulang. Hindi ako nauna. Kumbaga, ako ang anak nila sa labas. Natuto ako mamuhay mag-isa nang iwan nila ako. 10 taong gulang pa lamang ako nang marunong na akong magtinda ng kung ano-ano, may pangkain lamang sa araw-araw. Wala rin akong malapitan na kamag-anak dahil anak nga lang nila ako sa labas. Hindi rin nila ako pinakilala sa mga ito. Tumuntong ako ng 17 anyos, doon lamang ako naglakas loob na mamasukan bilang waiter sa bahay aliwan. Gumawa ako ng peking birth certificate at iba pang requirements para makapasok lamang. Yun ang naging tuloy ko upang makapagtapos ng senior high school. At ngayon, isa na akong waiter sa maliit na kainan ng aking kaibigan. Marami mang hadlang ang dumating sa buhay ko, ngunit hindi ko yun inisip. Iniisip ko ngayon kung paano ako makapagtatapos ng pag-aaral dahil may tuition na pagdating ng college. Sa 18 taong pamumuhay ko rito sa mundo, hindi man lamang ako nakatanggap ng dalaw o sustento galing sa aking mga magulang. Pakiramdam ko, para akong hayop na pagkatapos iluwal ay itinatapon lamang. Nang dahil sa sitwasyon ko'y naman ako sa aking mga magulang ang pagiging manluloko. Tuwing isang buwan, 5 mga lalaki ang pinagsasabi ko, ngunit lahat sila hindi ako natitikman. Hindi ko ba alam kung bakit nakagawian ko ito. Siguro'y naghahanap ako ng pagmamahal na hindi ko natanggap galing sa aking mga magulang, o gusto kong iparamdam sa ibang tao kung gaano kasakit ang lokohin. Sa lahat ng mga naging ex ko, isa lamang ang hindi ako nilayuan kahit ito'y niloko ko na. Siya si Jay. Isang lalaking patay na patay sa akin. Hindi ko siya gusto dahil sa panlabas na anyo nito. Ayoko sa pangit at hindi marunong pumorma katulad ng mga hinahangaan kong artista. Ngunit makapal ang mukha nito. Kasing kapal ng 5 librong pinagsama-sama dahil kahit ilang beses ko na siyang itakwil, narito pa rin ito palagi sa aking tabi at handa akong damayan. "Bulaga! Happy birthday, sungit!" Sigaw niya na naman sa aking likuran. Nabigla naman ako kaya natabig ko ang bento cake na daladala niya at nalaglag ito sa sahig. Binatukan ko siya kaagad dahil nasayangan ako sa pagkain. Ngunit hindi niya ito pinansin at tinatak ako papasok sa Red Ribbon Store na malapit sa tinatambayan namin. Inaya niya akong orderin ng cake na gusto ko at siya na raw ang magbabayad. Sa totoo lamang ay sobrang saya ko sapagkat ngayon lamang ako nakaranas na mabigyan ng cake sa aking sariling kaarawan. Tuwing kaarawan ko kasi noon, daging biskwit at maliit na coke lamang ang inihahanda ko para sa aking sarili. Ngayon ay pinaranas ni Jay sa akin ang totoong kaarawan na matagal ko nang hinahangad.
Ngunit hindi pa rin ito sapat upang magustuhan ko siya. Hindi lamang ako bumabase sa panloob na anyo. Pagkatapos naming mag-order, dinala ko nito sa malapit na parke at binila ng 2 balloons. Sabay naming idiniwang ang 18 taon ko sa unang pagkakataon. Lumabas ang malawak ng ngiti sa aking labi. Ang totoong ngiti, hindi yung peke. Pagkatapos niyang sindihan ng kandila, kumanta siya ng happy birthday at pinahipan sa akin ito. Hindi naman ako tumanggi. Pumikit ako upang umiling bago hipan ng kandila. Pagkatapos nun, akala ko'y kakain na kami, ngunit nabigla ako nang lagyan niya ng icing ng cake ang aking muka. Dahil roon ay naghabulan kami hanggang sa umabot kami sa dalampasigan ng dagat. Hindi namin napansin ang pinuntahan namin. Umabot na pala kami sa ibaba ng tulay na aming paboritong tambayan. Nang tumigil na kami, inaya ko nitong maupo sa buhangin at inilabas ang 2 disposable na tinidor. Sabay namin kinain ng bento cake habang nag-uusap. Inaamin pa rin ito ang pagmamahal niya sa akin, ngunit nilait ko lamang siya. Hindi naman ito naggalit o anuman dahil sanay na raw siya sa aking ugali. Wala kasi akong pakialam sa kung anong sasabihin ng mga tao sa akin. Wala rin akong pakialam kung ano man ang tingin nila. Wala akong pakialam kung tatanggapin ba nila ako o hindi. Wala akong ibang hinahangad kundi ang kasiyahan mo. Wika ni Jay na siyang kinatingin ko sa kanya. Kasalukuyan itong nakatingin sa papalubog na araw sa hindi kalayuan. Napangiti naman ako at inayos ang sarili sa pag-aakalang sinasabayan ko lamang ang trip ni Jay. Pagkatapos ng pagdiriwang, inihatid na ako nito pagdating ng 6:00 ng gabi. Nang makaalis na siya, akmang isasarado ko na ang gate ng boarding house, ngunit nabigla ako nang may pumigil rito at pilit na binubuksan ng gate. Hindi ko naman ito isinara pabalik sa pag-aakalang ka-boardmate ko rin yon. Ngunit nang tumambad sa akin ang isang matandang lalaki na nanlilisik ang mga mata, doon lamang ako kinilabutan. Pilit nitong inaabot ang braso ko kaya kaagad akong tumakbo papasok sa loob ng boarding house. Hindi ko na naisara ang gate dahil sa takot na masaktan ako nito. Hindi ko kayang manakit na matanda. Dumiretso na lamang ako sa aking silidad, nilak ng maigi ang aking pintuan. Chinat ko naman kaagad si Jay, ngunit kanina pa pala itong nakaalis sa harapan ng boarding house namin. Pinakalma ko na lamang ang aking sarili at hinayaang dalawin ako ng antok habang nakahiga sa aking malambot na kama. Napabalikos naman kaagad ako sa pagbangon nang makarinig ako ng malakas na sigaw na tila naghihingi ng saklolo. Kaagad ko itong hinanap sa pag-aakalang kalapit ko lamang ito, ngunit nang makalabas ako sa hallway ng floor namin upang hanapin kung sino ang nanghihingi ng tulong, doon ko lamang napagtanto na nasa isa pala akong panaginip. Paano kong nasabi? Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko mismo na nakatali ito sa umuusok na kulay itim na lubid. Umiiyak ako at nahihirapan na tila may unti-unting sumasakal sa akin leeg. Doon lamang ako napasigaw nang ibaon ng kamay ang matatalim nitong mga kuko sa akin dibdib. Nagising na lamang rin ako, nahabol hininga at umiiyak. Anong ibig sabihin ng panaginip na yon? Kasunod noon ay ang pagtunog ng alarm clock ko. 3:30 na pala ng madaling araw. At oras na para ako'y maligo at magayos ng aking sarili. Kaagad naman akong humikab at kinuha ang tuwalya bago pumasok ng banyo. Pakiramdam ko'y parang totoo ang napanaginipan ko kagabi. Pagkatapos kong maligo, umidlip ako saglit at nagising ng 5:00 ng madaling araw. Doon na lamang rin ako gumayak papalabas ng boarding house. "O Lisa, hindi ba ikaw yung huling pumasok kagabi rito? Matuto kang isara ang gate, iha, baka mapasukan tayo." Paalala ni Kuya Joel sa akin, ang caretaker ng boarding house. Tumangutango naman ako at ngumiti rito, senyalis ng pagsang-ayon. Tama palang hinala kung totoo ang nangyari kagabi at hindi ito parte ng aking panaginip. Habang tinataha ko ang kalsada papunta sa trabaho, napatigil ako sa paglalakad nang maramdaman kong tila may nakatingin sa akin sa hindi kalayuan. Tumigil ako sa paglalakad at luminga-linga sa paligid hanggang sa matagpuan ng mga mata ko ang matanda kagabi. Nakatayo ito sa kabilang kalsada at matalim ang titig nito sa akin.
Biglang bumilis ang tibok ng aking puso kaya naman kaagad kong binilisan ang aking paglalakad. Ngunit nang lingunin ko ito sa kanyang pwesto ay mas lalo akong kinabahan nang magsimula na itong maglakad na tila ba sinusundan ako. Medyo malayo-layo pa ang kainan ng kaibigan ko kung saan ako nagtatrabaho kaya mas binilisan ko ang paglalakad at halos tumakbo na ako. Ngunit napasigaw ako nang may biglang umawak sa aking braso. Kaagad kong tinulak ito ngunit nang tawagin ako ni Jay, doon ko lamang napagtanto na siya palang nakahawak ngayon sa akin. Luminga-linga ako sa paligid at natanong ko na umatras ang matanda papalayo nang makita nito si Jay. Inihatid na lamang ako ng pinata sa pinagtatrabahuhan ko. Nagpasalamat rin ako rito ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang totoong nangyari kung bakit ako sumigaw nang hawakan niya ang aking braso. Hindi naman ako pinilit ni Jay na magsalita kaya hindi niya talaga nalaman ang nangyari. Pagkarating ko sa pinagtatrabahuan, sinalubong kaagad ako ng kaibigan kong si Kali. Ibinalita nito na ire-renovate raw muna ang kanilang kainan kaya wala muna akong trabaho simula bukas. Ngumiti naman ako at sumang-ayon ngunit sa kaloob-looban ko para akong binagsakan ng langit at lupa. Yun na lamang kasi ang trabahong aking inaasahan. Itong trabaho na lamang ang nagbibigay sa akin ng pagkain sa pang-araw-araw at pambayad ng upa sa aking boarding house. Papaano na ako mawala ito? Mahirap maganap ng trabaho ngayon, lalo na senior high school lamang ang aking natapos. Pagkatapos ng mahabang araw ay sa wakas, natapos na rin ang aking trabaho. Ibinigay na rin ni Kali ang kabuoang sahod ko. 2,000 lamang yun at hindi ko alam kung paano pagkakasyahin sa aking mga pangangailangan. Wala pa rin akong ipon para sa pang-tuition fee ko. Halos mangiyak-ngiyak nga ako nang umalis sa kainan nila Kali. Hindi ko alam kung pinaparusahan na naman ba ako ng Diyos. Ngunit dito na ako nagsimulang mawalan ng tiwala. Habang naglalakad pa pauwi, muli ko na namang natanaw ang matanda sa hindi kalayuan. Nakatayo lamang ito, matalim na nakatitig sa akin at tila ba kanina pang inaabangan ang aking pag-uwi. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na lapitan ito. Itinago ko muna ang takot na aking nararamdaman sa ngayon. Nang makalapit ako rito ay bigla niyang hinawakan ng maigpit ang aking braso saka kinaladkad ako papalayo sa aming kinatatayuan ngayon. Dinala ko nito sa liblib na iskinita hanggang sa marating namin ang dulo. Pumasok kami sa isang maliit na bahay at kaagad na tumambad sa akin ang laman nito. Pinapalibutan ng kandila ang natutulog ng katawan ng dalaga habang tinatakpan ng kumot ang kalahati ng katawan nito. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil madilim ang paligid at tanging kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Pinaupo ako ng matanda at inalok ng makakain, ngunit tumanggi ako sa paniniwalang baka ano pang gawin nito sa akin. Nagpakilala siya bilang si Tatay Carlo. Ang dalaga na karating ngayon sa aming harapan ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak na si Calista. Nangingiri siya ng tawad sa pananakot na nagawa niya sa akin nakaraang gabi, ngunit nananatili akong tahimik hanggang sa magsimula siyang magkwento. Katulad mo, 18 anyos lamang rin si Calista. Iniwan kami ng totoo niyang ina kaya lahat ng pagmamahal na hindi niya nakuha ron, pinunan ko sa pag-aakalang magiging malapit muli ang aming loob. Ngunit hindi. Nagrebelde siya at sinisisi ako sa pang-iiwan sa amin ng kanyang nanay. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lamang na sumama siya sa hindi kilalang lalaki. Mabuti na lamang at nalaman ng kaibigan niya kung saan nakatira yon. Pinuntahan ko ito ngunit laking gulat ko nang makitang parang isa silang tribo na nakatira sa liblib at tagul lugar. Dahil sa kalakaran nila at pakikitungo ng mga ito, wala naman naging problema yun sa akin kahit nasa gitna sila ng gubat na nakatira. Tinanggap rin nila ako ngunit kalaunan. Nalaman ko na lamang na isang aswang palang natipuhan ng aking anak. Lahat ng naroon ay alipin ng aswang na to. Kaya upang mailigtas si Calista, nanghingi ako ng tulong sa kakilala kong albularyong malapit ng mamaalam. Tinakas namin nung gabing ikakasal na si Calista sa isang gabunan na siyang hari ng mga aswang. Matagumpay naman namin na siyang nadala rito, ngunit bago pa mawala ng buhay ang albularyong tumulong sa amin. Sinabi nitong ginayuma raw ng hari ng mga aswang ang aking anak.
At alam na ng mga ito ang totoong lokasyon namin. Nais ko sanang ikaw ang pumalit sa pwesto ng aking anak. Kalapit ng 1 milyon na ibibigay ko pagkatapos ng iyong kasal. Mahabang pagkukwento nito. Inabot naman kaagad ni Tatay Carlo ang isang litrato at laking gulat ko nang makita ang mukha ko roon na walang iba kundi mukha rin ni Calista. Sa madaling salita, magkamukha kami. Magkamukha. Kaya ikaw ang napili ko dahil kamukhang kamukha mo ang aking anak. Dugtong pa nito. Hindi ko alam ang aking isasagot. Hindi ko alam kung papayag ba ako o hindi. Ngunit para sa pangarap ko, tatanggapin ko ang alok nito. Wala na rin naman akong maisip na paraan. Ayos na to. Malaki na ang 1 milyon. Kaya na ako nitong pag-aralin ng 4 na taon sa kolehiyo. Umalis ako ng bahay ni Tatay Carlo, dala ang lahat ng aking mga kakailanganin. Kabilang na roon ang kwintas ni Calista, damit, maliit na notebook na naglalaman ng mga dapat kong gawin upang hindi kami mabuking. At isang langis na siyang kaamoy ng dugo ng kanyang anak. Ipapahid ko raw ito tuwing gabi sa aking katawan at magtatagal ito ng 1 linggo. Ginawa pa niya ito gamit ang kaalaman niya pagdating sa mga halamang gamot at iba pa. Pagka-uwi sa bahay, sinunod ko kaagad ang bilin ni Tatay Carlo. Naligo ako at isinuot ang damit pantulog ni Calista bago ako nagpahid ng langis. Wala itong amoy sa mga normal na tao, pero kapag raw sa mga nilalang amoy na amoy raw nila ito. Isa rin sa mga habilin ni Tatay Carlo na kung may mararamdaman daw akong tila may bumubuhat sa akin sa kalagitnaan ng aking pagtulog, hayaan ko lamang raw ito at magpanggap pa rin tulog. Iipit ko rin daw ang maliit na notebook sa gilid ng aking short upang madala ko ito. Hindi nga nagkamali ang matanda. Sa kalagitnaan ng mahimbing kong pagtulog ng gabing iyon, ako'y naalimpungatan ng maramdaman kong may bumukas ng bintana sa aking kwarto. Kasunod doon ng malansang amoy na pumasok sa aking ilong at sunod-sunod na yabag na tila galing sa malaking tao dahil mabigat ito. Hindi ako gumalaw o nagtangkang imulat ang aking mga mata dahil sa takot. Hinayaan kong buhatin ako nito papalabas sa aming boarding house. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa paghalig ng sikat ng araw sa aking pisngi. Unti-unti kong minulat ang aking mga mata at napagtantong wala na ako sa boarding house ko. Ito na nga ba ang sinasabi ni Tatay Carlo na bahay ng hari ng mga aswang? Ito na ba ang dating silid tulugan ni Calista? Huwag kang maiya, parang hindi naman tayo nagsama niyan. Tinakasan mo pa ako. Dugtong pa nito. Hindi naman ako kagad nakasagot dahil hindi naman talaga ako si Calista. Hindi ko alam ang pinaggagawa nila noon. Hindi na lamang ako kumibo at hinintay ko na lamang na pakainin niya ako. Hindi naman nagtagal, inaya na ako nito na lumabas ng kwarto upang kumain. Ngunit mas lalo akong kinabahan nang maalala kong isa pala itong aswang. Nais ko sanang tumanggi, ngunit ayoko magkamali dahil sayang ang 1 milyon na ibibigay ni Tatay Carlo. Nang makaupo kami sa harap ng hapagkainan, mas lalo lamang ako nasukan nang makita ang inilagay ng mga alipin sa mesa. Mga karne ng tao na hiwa-hiwa at may mga nakakasuka talagang amoy na alam kong hindi makakayanan ng aking sikmura. Wala naman ako nagawa kundi ang magsandok na rin, ngunit akmang magsasandok na ako ng ulam. Bigla naman akong pinigilan ng lalaking to. Hindi ko pa kilala ang pangalan niya dahil natatakot akong magtanong. Paano kung alam pala ni Calista ang totoo niyang pangalan ay mabubuking kami. Nang makuha niya ang sandok at ang ulam sa akin, inutusan niya kagad ang isa sa kanyang mga alipin na kunin raw ang pagkain na para sa akin. Nagulat naman ako ngunit hindi ko na lamang pinahalata ito sa kanya sa pag-aakalang malalaman itong hindi talaga ako si Calista. Nang may latag na ng mga alipin ng pagkain para sa akin, kaagad na ako nagsandok upang maibsan ang aking gutom. Kanina pa talaga nagwawala ang mga alaga ko sa tiyan. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, narinig kong tinawag ng isa sa mga alipin ang pangalan ng lalaking ito. Si Silos. Pinuno ang tawag nila rito kaya nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay alam ko na rin ang totoo niyang pangalan. Narinig ko ang sinabi ng alipin tungkol sa paparating na kasal daw namin.
Kaya dahil sa pagkabiglay nabitiwan ko ang hawak kong kutsara at tinidor. Dugtong pa ng alipin, malapit na rin daw akong gawing katulad nila pagkatapos ng kasal. Hindi ko naman napigilan ang pagkagulat at nagpanik dahil sa narinig. Ngunit nang maalala ko ang plano namin ni Tate Carlo, doon lamang ako kumalma. Nais nila akong iligtas. At pagkatapos ng kasal at si Calista na ang papalit sa aking pwesto, kumbaga hindi malalaman ni Silos na ako pala ang pinakasalan niya, yun raw ang paraan upang mawala ang gayuma ni Silos kay Calista. Pagkatapos kumain, hinayaan ako ni Silos na maglibot sa kanilang lugar basta kasama lamang ang dalawa niyang inatasan na magbabantay sa akin. Ayos na yon. Nais ko lang namang obserbahan sila nang sa gayon ay alam ko kung paano ako makikipagbagay hanggang sa matapos ang kasal. Ayon sa mga nakita ko'y maayos naman sila, katulad ng mga tao'y namumuhay rin sila katulad natin, ngunit kakaiba ang pamumuhay at bumubuhay sa kanila. Base sa tugon ng tinanungan kong bata kanina, kumukuha raw sila ng mga tao nang hindi nalalaman ng pamilya ng biktima. Kumbaga'y pinapalitan raw nila ng katawan ng saging ang biktimang kanilang nais na kunin. Kinilabutan naman ako at mas piniling bumalik na lamang sa bahay ni Silos. Sa katapusan ng buwan ng kasal namin, lahat ay naghahanda na rin maliban sa akin. Maraming negatibong pangyayari ang nasa utak ko ngayon, kung paano ako makakatakas, paano kung hindi ako ililigtas ni Tate Carlo. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang yon nang maalala ko ang pabuyang 1 milyon. Ewan ko ba pero tila nabubuhayan ako kapag naaalala ko yon. Sino ba naman ang hindi? 1 milyon. E di milyonarya ka na. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip, bigla ako nilapitan ng isa sa matandang alipin ni Silos na sa pagkakalam ko'y tagalinis rin ito base sa kanyang mga ginagawa. Inalok ako nito ng pagkain ngunit tumanggi ako na siyang ikinangisi niya naman. Mas lalo itong lumapit sa pwesto ko, tinawakan ako ng mahigpit sa panga. Hindi mo maloloko si Pinunong Silos. Malalaman niya rin ang katotohanan hindi ikaw ang kanyang asawa. Pabulong na sambit nito. Hindi naman ako makaimik dahil na rin sa pagkagulat at takot. Nanlilisi kasi ang mga mata nito, ngunit kaagad niya naman akong binitiwan nang biglang dumating ang isa sa mga kasamahan niya. Tinawag na siya nito upang maglinis pa ng kusina. Nang makaalis ang matanda, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Paano niyang nalaman na hindi ako si Calista? Lumipas ang maraming araw. Papalapit na ang kasal namin ni Silos. Kinakabahan ako pero natutuwa sa parehas na oras dahil malapit ko nang makamit ang 1 milyon. Habang nagmumuni-muni sa bintana, napakunot-no ako ng maaninag ang pamilyar na figura ng tao na nagtatago sa puno na hindi kalayuan sa bintana ng aming kwarto. Pinaningkitan ko ito ng mga mata ngunit dahil makapal ang dahon ng mga puno ay hindi ko kagad ito makita. Naudlot ang paghahanap ko sa lalaking yon nung pinatawag ako ni Silos sa kanyang alipin. Susukatin ko na raw ang puting bestida na aking susuotin sa aming kasal kaya kagad akong sumunod dito. Pagkalabas, nagtaka ako kung bakit marami ang nag-aabang sa akin. Ganito ba talaga ang tradisyon nila rito kapag magsusukat lamang ng damit? Na makalapit na ako sa matandang may hawak ng puting bestida, binigay kaagad nito sa akin at inutusan akong isukat ito sa harapan nila na siyang ikinabigla ko naman. Ngunit kalaunan, hindi na ako tumanggi upang hindi na sila magduda pa sa akin. Habang sinusukat ko'y bulong-bulungan ang aking naririnig mula sa mga nanonood sa akin. Napatingin naman ako kay Silos na tutok sa aking ginagawa na siyang ikinainit ng pisngi ko. Pakiramdam ko'y pinagnanasaan na ako ng baliw na ito. Nang magkasya ang damit sa akin, nagsipagpalakpakan naman ang mga nanonood na tila nasiyahan maliban kay Silos na walang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Yung para bang kinakabahan ka. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, nauna na akong pumasok sa aming silid-tulugan upang makapagpahinga. Ngunit pagkapasok ko pa lamang ay napatili na ako nang biglang may nagsara ng pintuan at may tumakip sa aking bibig. Hindi na tuloy ako nakasigaw
dahil pinigilan ng pamilyar na palad ang aking bibig kaya hindi na ako nakagawa pa ng ingay. Matapos ang ilang minuto sa wakas, pinakawalan na rin ako nito. Doon ko lamang napagtanto na si Jay pala ang pumasok sa aming kwarto. Nakasuot ito ng itim na damit at may sukbit-sukbit na bag. May hawak rin itong buntot ng hindi ko kilalang hayop. Pinaupo ako nito sa kama at pinaliwanag ang lahat sa akin kung paano niya akong natagpuan. Noong gabi pa lang dinala ako ni Tate Carlo sa bahay nito. Sinundan ako ni Jay at narinig ang lahat ng aming pag-uusapan. Gusto niya sana akong pigilan ngunit nang makaalis ako sa bahay ng matanda, nakita niyang may ginawa itong ritual at kasunod doon ang pagbangon ni Calista at tila ba tuwang-tuwa nang makita si Tate Carlo. Nang dahil doon, inilapit ito ni Jay sa albularyo at napagkamalan niyang ginayuma ako ni Tate Carlo gamit ang perang ipinangako nitong ibibigay sa akin pagkatapos ng kasal. Lahat raw ng iyon ay walang katotohanan. Ginawa ito ni Tate Carlo upang tuparin ang pangako nila kay Silos na ipapakasal si Calista at gagawing gabunan upang mabayaran ang kasalanan ng matanda sa angkan nito. Ngunit dahil utu-utu ako raw ang pambabayad nila imbes na si Calista dahil magkamukha naman kami. Hindi ko alam pero pakiramdam ko'y bigla ako naiinis kay Jay at tinulak ko ito ng bagya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngunit natagpuan ko na lamang ang aking sarili na sumisigaw ng tulong at kasunod nun ang pagdating ni Silos. Nang makita nito si Jay, kaagad nagbago ng anyo ito. Mula sa pagiging gwapo'y naging dambuhalang aso ito na may mapupulang mga mata, saka sinugod ang binata. Iwinasiwas naman ni Jay ang daladala niyang parang buntot, ngunit lahat ng pag-atake niya ay naiilagan lamang ni Silos. Walang nagawa si Jay kundi ang tumakbo at tumalon papalabas ng bintana. Kagad naman bumalik sa dating anyo si Silos at kagad ako nilapitan upang yakapin ng maigpit. Hinalikan rin ako nito sa noo na siyang ikinatuwa ng aking damdamin. Ewan ko ba pero pakiramdam ko'y mas lalong napalapit ang loob ko kay Silos at handa akong ipagpalit ang lahat ng pangarap ko. Makasama lamang siya habang buhay. Natapos ang gabing yon sa isang mainit na pagsasama namin. Sa totoo lamang kay Silos ko lamang naranasan ang totoong pagmamahal na aking hinahanap sa isang tao at nang dahil doon, napilitan akong ibigay sa kanya ang aking sarili. Kinaumagahan ay nagising na lamang ako sa sobrang sakit ng aking buong katawan. Wala na rin si Silos sa tabi ko kaya agad kong nilak ang pintuan at nagbihis bago lumabas ng aming silid tulugan. Pagkalabas ko, laking gulat ko dahil tila may okasyon na maggaganap kaya agad kong tinignan ang kalendaryong nakasabit sa harapan ng pintuan ng silid tulugan namin. Doon ko lamang napansin na araw na pala ng kasal namin at mamayang gabi na ito idiriwang. Ewan ko pero tila ba nawala ang aking pangamba, nawala ang interes ko sa 1,000,000 kahit alam kong walang katotohanan at tanging nasa isip ko lamang ay ikakasal na ako kay Silos na siyang ikinatuwa ng aking damdamin. Pagsapit ng gabi, lahat ay sabik na sabik sa paglabas ko, suot ang puting bestida at hawak ang itim na bulaklak. Ganoon rin ako, natutuwa ako at sabik na sabik, ngunit lahat ay naglaho nang isa-isang sumabog ang mga bisitang nag-aabang sa akin. Dali-dali naman akong pinoprotektahan ng 2 aswang, ngunit maski sila ay sumabog din. Hindi iyon nagtagal dahil muling sumulpot si Jay sa harapan ko tila pinoprotektahan ako laban kay Silos. Sumisigaw si Jay na huwag kayong lalapit. Nagsipalit na rin ng mga anyo ang mga gabunan at handang atakihin kami ni Jay sa lalong madaling panahon. "Calista, halika na!" Pagtawag sa akin ni Silos. Hindi ko alam pero kusang gumalaw ang aking katawan, ngunit hindi pa ako nakalapit nang bigla ako yakapin ni Jay at kaagad na pinasuot sa akin ang kwintas na siyang nakapagpahina sa akin. Natumba ako dahil sa biglaang pagkawala ng aking balanse. Doon lamang rin bumalik ang lahat sa dati. Unti-unti kong naramdaman na tila bumabalik na ako sa sarili ko. Nawala ang lahat ng pagmamahal ko kay Silos. Nang makita kong hawak-hawak ko pa ang itim na bulaklak, kaagad ko itong binitiwan at lumapit kay Jay upang ipahiwatig na bumalik na ako sa dating ako. Doon lamang rin itinaas ni Silos ang kamay na hudyat na paulanan na kami ng atake ng kanyang mga alipin. "Sige,
Subukan nyo lang. Pare-parehas tayong sasabog rito. Sigaw ni Jay at kagad na inilabas ang bomba na 5 minuto na lamang isasabog na. Humakbang kami ng humakbang hanggang sa makalayo kami kung nasaan sina Silos. Nauna akong tumakbo dahil tinulak ako ni Jay papalayo sa kanya. Susunod na lamang raw siya ngunit 2 minuto lamang ang nakalipas. Isang pagsabog ang akin narinig na siyang ikinasigaw ko dahil kitang-kita ko kung paano tupukin ng apoy ang lugar na yon kasama si Jay. Oo, kasama si Jay. Umiiyak akong paikaik kang naglalakad papalayo sa umaapoy na lugar. Kung makikita mo sa hindi kalayuan, para lamang itong mga puno na sinunog para sa isang proyekto. Nakukonsensya ako kung hindi dahil sa akin ay hindi mawawala si Jay. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin. Napaupo na lamang ako nang biglang manghina ang aking katawan. Kasunod noon ang pagsulpot ng pamilyar na lalaki sa aking harapan. Walang iba kundi si Jay. Ngunit bago pa man ako mawala ng malay, ramdam kong binuwat ako nito. Akala ko'y wala na siya. Akala ko'y patay na si Jay. Taon nang lumipas, naipanganak ko naman ng maayos ang anak namin ni Silos. 2 buwan matapos ang nangyari, hindi na namin mahagilap ni Jay si Tate Carlo at si Calista sa dati nilang tinitirhan. At kasunod doon inalaman din naming 2 buwan na rin pala akong buntis kay Silos. Hindi naman naging problema ito kay Jay at handa siyang panagutan ito. Ganoon niya ako kamahal. 5 taong gulang na ngayon si Saina at si Jay ang kilala nitong ama. Ayon na rin sa kilala naming albularyo, may pag-asa raw na maging katulad ni Saina ang kanyang tunay na ama, ngunit makokontrol rin ito ng bata pagdating niya ng 18 anyos. Naging maayos naman ang aming pagsasama hanggang sa isang araw. Nagpakita sa panaginip ko si Silos at nagsasabing babalik raw siya at kukunin kami ng aking anak. Kinuwento ko ito sa aking asawa at nangako rin si Jay na hindi niya kami pababayaan. Hindi niya ipaparana sa anak namin ang mawalan ng mga magulang. Ngunit narito pa rin sa akin ang pangamba na baka isang araw ay balikan nga kami ni Silos at sirain ang masaya at payapa naming pamilya kasama si Jay. Pinlano namin ni Jay na kapag dumating ay 18 taong gulang ni Saina, doon namin ipapamana sa kanya ang proteksyon na binigay sa akin noon ni Jay upang hindi siya malapitan ng kahit na anong masasamang manigno, lalo na ng kanyang ama kung buhay pa man ito. Aaminin rin namin sa kanya at ikukwento sa kanya ang totoo niyang pagkatao. Tatanggapin niya naman siguro ito kung ano man ang totoong mangyayari sa kanya. Nais ko sana siyang sanayin kumain ng karne ng hayop ngunit ayon sa albularyo, manghihina raw si Saina hanggang sa mamatay ito dahil likas na raw sa mga gabunan ang sumisip-sip ng dugo ng tao at kumakain ng karne nito dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Lumipas ang mga araw, gabi-gabi na lamang nang bibiktima si Saina, ngunit ayon sa anak ko, pinapas lang lamang niya ang mga kriminal, magnanakaw o karapat-dapat na mamaalam. Alam kong kasalanan iyon sa Diyos, kaya naman sa tuwing mambibiktima si Saina, siya ring nagdarasal ako sa poong may kapal na sana ipatawarin niya ako at ang aking anak sa aming nagawa. Dahil sa nangyari sa amin, natutunan kong huwag magpasilaw sa pera upang hindi malagay sa panganib ang buhay at ang buhay ng mga taong malapit sa iyo. Hindi ko natapos ang kolehiyo dahil nga nagkaroon na ako ng anak, ngunit hindi ko yun pinagsisihan. Hanggang ngayon, tahimik kami namumuhay kasama ang mga tao sa Quezon City. Walang nakakalam sa totoong pagkatao ng aking anak maliban sa amin ni Jay. Nag-aaral na rin si Saina sa malapit na paaralan at patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawang pambibiktima ng mga taong kriminal at salot sa mundo. Dahil sa pera, hindi ko pala namalaya na nagayuman na rin ako ng hari ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.